faith book of faith, the Word of God, the Bible. Mapagpalang FBK Tuesday sa ating lahat. Welcome po dito sa ating palabas. Ang ating pong talata ngayong gabi ay mula sa Aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 14. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa pahalagahan ang pag-aasawa. Tingnan natin kung ano nakasulat sa ating talata. Basahin ko po. Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga immoral. Dalawang bagay po ang ating mapupulot dito sa ating talata. Una sa lahat, ang pag-aasawa at ang pagbibigay halaga sa pag-aasawa ay isang utos na binigay ng Diyos sa atin. Pangalawa, may babala na ang nagkakasala at gumawa ng kasalanan, lalo na yung pangangalunya, ay magdudulot ng hatol mula sa Diyos. So siguro ang ating mga dapat alamin is paano ba natin binibigyan ng kahalagahan ang pag-aasawa. Maraming paraan. Una sa lahat ay atensyon, suporta, oras. Ibig sabihin, yung pagbibigay natin ng importansya sa tao ay isang paraan para magbigay halaga sa kanila. Dito po sa Biblia, meron din tayong mapupulot na mga sabihin natin mga pamantayan or standards kung paano dapat tayo magsama sa ating asawa. Dito po sa sulat ni Pablo sa Efeso, ito yung payo niya sa ating mga lalaki. Sabi niya, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Paano ba minahal ni Kristo ang iglesia? Di ba binigay niya ang kanyang buhay at pakamatay siya para sa ating kaligtasan? Ganon din ang dapat nating ihanda. Hindi ko namang gawin, ihanda. Dapat nakahanda tayo. Ibigay natin ang ating buhay para sa ating pagsasama. Sa kasiyahan ng ating asawa, sa paglago ng ating pamilya, at syempre sa paglago sa pananampalataya ng ating mga anak. Ano pang sinulat dito ni Pablo? Sabi niya, kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Jesus o ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinatawag na iglesia. So ang pagmamahal ng asawa ay dapat katulad ng pagmamahal sa sarili. Kung tayo ay mahilig bumili ng mga gusto nating bilhin, dapat bibilin din natin ang gusto ng asawa natin. In fact, at ito ay alam ninyo, kung tunay niyong mahal ang asawa niyo, di bali na wala kayong regalo, basta siya ay masisiyahan sa ibibigay niyo sa kanya. Di po ba? Dito naman sa sulat ni Pedro, ito ang sinulat niya. Kayo naman mga lalaki, pakisamahan ninyo mabuti ang inyong asawa dahil ito ay nararapat bilang isang Kristiyano. Igalang nyo na sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa nyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga pananalangin ninyo. O, di ba ang ganda? Kung mahal natin ang ating asawa, tulad
ng inutos sa atin ng Diyos, aba, may pangako. Sasagutin ng Diyos ang mga panalangin natin. So kahit nasabihin na natin dun sa una nating inaral na talata na merong hatol sa mga immoral at nagkasala sa kanilang pagsasama, ang kabaliktaran nito ay yung mabuti. Ibig sabihin, kung ginagawa natin ang dapat nating gawin at ipakita natin kung gaano natin kamahal ang ating mga asawa, binibigyan natin sila ng halaga ayon sa ating pananampalataya. Dahil sabi nga ni Pedro, ang pagmamahal ng asawa ay nararapat lamang bilang Kristiyano. Pag ginawa natin ito, merong gantimpala. Ano yun? Sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. So, ano tong ating mga aral na iuwi natin ngayong gabi? Bibigay po ako ng 3. Una, ang pagmamahal ng asawa ay isang utos ng Diyos. At kung tayo'y tunay na namanampalataya sa Panginoon at kinikilala natin siyang Panginoon, ay dapat sumunod tayo sa utos na ito. Pangalawa, ang paghihiwalay sa asawa ay isang kasalanan at may mabigat na parusa. Pero, ito yung pangatlo, kung minamahal natin ang ating asawa, ayon sa panuntunan ng Diyos, tayo ay pagpapalain ng Diyos at sasagutin niya ang ating mga panalangin. So ano pang gagawin natin? Di po ba? Kung hindi natin sila mamahalin, may parusa. Pero kung mamahalin natin ang ating mga asawa, tayo ay pagpapalain. Salamat po sa inyo na nakikinig ngayon at ipagpala gabi sa ating lahat.